namamahalan talaga ako sa mga CGM products. Yung mga term na ginagamit nila sa CGM, nalilito talaga ako that tagal ko namang ma-achieve. Gusto ko pa naman madalas, instant yung result. Every 6 months or yearly, pag tumutubo na yung natural curl ko, kailangan ko na i-rebond. Iisip mo kung uumpisahan ko bang mag-CGM. So, para sa'yo yung video na to. Me again, Kirby, your mommy's corner, and welcome to my channel. For today's video, na-miss ko to. For today's video, pag-uusapan natin ang usapang curly girl method para to sa mga beginners and for sure sa mga nagdadalawang isip pa today kung sisimulan ba nilang mag-CGM. I-share ko sa inyo yung journey ko dun sa first month nung pagpasok ko sa CGM. So, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe, and click the notification bell for more updates. Rebonded ako for 18 years. 18 years na. Iniisip nyo ba kung mapapanindigan nyo pa? Tulad ako, ganun din yung dati kong iniisip. So, samahan nyo ako today habang nire-refresh ko yung aking hair. Pag-usapan natin kung paano nga ba ako nag-decide mag-CGM. Backstory tayo ng konti, no? Bakit nga ba ako nag-start mag-YouTube channel? So, ito yung video na to kung bakit ako nag-start gumawa ng YouTube channel. Nag-decide din akong mag-push dun sa vlog kasi sa video na to, itatakal ko yung CGM. So, gagawin natin yung curly girl method. Kasi kung mapapansin nyo, yung buhok ko, so, tumubo na yung talagang original hair. So, nakakaset lang siya today, kaya nakikita nyo, hindi nyo talaga siya nakikita pala. So, nag-ayos lang ako para lang i-introduce yung sarili ko. I-share ko siya sa inyo, para naman, mas embrace talaga ng mga talagang real girl dyan, yung kanilang mga buhok. Anyway, second siguro plano ko din kasi, along the way gusto ko makita yung journey ko, yung from rebonded hair to embracing my real hair as kulot. Kaya siguro nag-plan din akong i-vlog. Kasi parang recently ko lang nakita yung sa Facebook, yung mga nag-embrace ng mga curls nila, nakakaingit kasi gusto ko na rin. So, decided nga kaya black na yung hair ko, tinanggal ko na yung color ng hair. Nag-decide na kasi akong i-push yung real hair ko. Medyo marami lang siyang repeat. Feeling ko marami kasi hindi ko pa siya tinatry. So, paano kung, siguro much better pag na-try ko na siguro, may offer ko na, ma-share ko na sa inyo kung paano yung routine na ginagawa nila. And hopefully, effective talaga, maging effective siya sa akin kasi super nag-try na talaga siya. From ilang years na kasi ako rebonded, so decided, parang nag-decide talaga. I remember, kaya ako ginawa yung YouTube channel ko, which is Miss Kirby Daldalita pa nung time na yon. Gusto ko talagang mag-CGM, curly girl method. Ang haba na nung ng natural hair na tubo ko that time. Tapos sabi ko, gagawa ko ng YouTube channel kasi gusto kong i-video yung sarili kong journey sa CGM. Though yung time na yun, alam nyo, hindi pa talaga ako makapag-decide, literal. Kasi, ito yung mga naging struggle ko nung time ng plano kong mag-CGM. That was 4 years ago or 5 years ago kasi magpa 5 years na ako sa YouTube. And laging paatras, laging magi-start, tapos lagi na namang hindi ako matutuloy, papareban ko na naman siya. Laging ganon, kasi hindi ako makapag-decide mag-start mag-CGM dahil nga, ito yung mga thoughts ko that time. That time namamahalan talaga ako sa mga CGM products, yung mga CGM approved products. Yun yung time na yon, kaya hindi ko siya matuloy-tuloy. Kasi sabi ko, ang mahal-mahal naman ng mga products, stay at home mom ako. So, mas pipiliin kong bumili ng mga simpleng, yung mga conditioner na talagang hindi CGM approved, tsaka shampoo, kasi nga mas mura siya. So, yun yung naging concern ko nung time na yon. Tapos, pangalawa, alam niyo ba yung mga term na ginagamit nila sa CGM, nalilito talaga ako that time. So, yung mga procedure, kahit nasa group na ako, or nasa page na ako ng CGM that time, nalilito pa rin ako. Siguro nalilito ako dahil wala pa talaga sa loob ko yung mag-start mag-CGM that time. Kaya hindi ko siya ma-push. Kasi sabi ko, ano ba yan? Ang dami naman term, ang dami naman procedure, ang daming gagawin. So, yun yung pangalawa. Pangatlo is yung time. So, yun na nga, hindi ko siya mahaharap ng matagal. Sabi ko, pag ganito kahaba yung process sa CGM, parang maboboard ako. May attitude pa naman ako ang tagal ko naman gagawin yung procedure. Ang tagal ko naman ma-achieve. Gusto ko pa naman madalas, instant yung result. May ganyan akong attitude. Gusto ko, yung result agad, makita ko agad yung result. So, ganon. Tapos, pang-apat, gusto kong kasi mag-explore sa hair. So, pag straight hair ka, diba, parang,
gusto mo i-try yung mga ganitong color. Eh, pag nag-CGM ka na kasi, normally, hindi mo na siya ma-explore literal. Hindi ka, makakapag-bleach ka, pero as much as possible, same din naman sa Ray-Ban, bawal kang mag-bleach. Pero alam mo yun, yung mga haircut na gusto ko, that time, explore ko pa talaga ng bongga. Kaya, ang tagal kong, nag-start ako mag-YouTube para mag-CGM, pero hindi ko siya nagawa. Kasi nga, ang dami kong doubts, ang dami kong dahilan, Oh ganun. Ibig my sabihin, hindi pa God. talaga buo yung loob ko. Until 2024. So, ibig sabihin, from the day na gumawa ko ng YouTube channel, 2024 ko lang na-realize, which is July 7, kung hindi ako nagkakamali, that's July 7, 2024, nagpa-pixie cut ako. So, bago ako mag-decide na mag-CGM, sinigurado ko talaga muna yung mga bagay na to. So, gusto kong ipayo sa'yo, sa mga matagal ng rebanded yan, which is ako kasi 18 years na akong rebanded. So, feeling ko naman sa 18 years na yon na-achieve ko naman yung goal ko na magkaroon ng straight hair, pati yung mga haircut na gusto ko, pati yung mga hair color na gusto ko rin. So, sabi ko sa sarili ko, I think it's time na para bigyan ko na yung sarili kong natural curly hair ko. Silent reader ako ng mga page ng mga curly hair normally PH at sa ibang bansa. So, pag binivisit ko yon na naiinggit talaga ako na, oh my God, siguro ganito rin yung curl ko kung na-maintain ko. So, I started na mag-research. So, literal na research ko about lahat CJM. Search ko yung curl type. My curl type is 2C3A. So, yun yung aking curl type. Tapos, I decided din na i-check yung mga products na affordable. Kasi good thing, marami ng products ngayon, lalo na dito sa Pinas, na mga talagang murang products para sa mga beginners tulad ko. And good thing na available siya sa mga online shops, meron din siya sa mga physical store. So, check na ako doon. Check na rin ako dun sa research kasi sabi ko ay kaya ko na to since 2 years old na yung anak ko eh. So, kaya ko na rin. Then, pagdating sa oras, pwedeng-pwede na kasi I think hindi na rin kasi ganun kabantayan yung bunso ko. So, yun na. After nun, I decided magpa-pixie cut. Alam niyo ba yung pixie cut? Ang tagal ko pang pinaisipan yan. Tapos pinaalam ko pa yan sa husband ko, sa asawa ko, kung papayag siyang naka-pixie cut ako. Kasi nga, first time niyang makikitang ganun kaiksi yung hair ko. So, kung hindi siya pumayag, hindi ko naman gagawin yung pixie cut. So, pumayag siya. So, July 7, nagpa-pixie cut ako sa aking ilang years na rin na stylist. Siya yung laging gumagawa rin ng hair ko. Nagre-reband, nagko-color. Siya rin yung gumupit. So, alam kong nagulat siya nung nakapag-decide ako na i-cut yung aking, yung cut na, yung talagang rebanded na hair. So, shout out Ate Chona. So, ang mapapayo ko, especially sa mga decided na kung decided ka, magpa-pixie cut ka. Kasi alam nyo, kung bakit ko na-decide magpa-pixie cut. Once na naka-pixie cut ka, tapos nagsa-start ka sa journey at ready ka tipid siya sa products. Yun yung isa sa advantage ng naka-pixie cut. Tipid sa product, knowing na yung ilan sa product ng CGM approved is mahal. Hindi naman siya literal na sobrang mahal kasi may mga affordable nga. As kung gusto mo yung tipong mga Zen Nutrients yung gamit, yung mga Cantu products, normally mahal siya para sa akin na stay-at-home mom. Advantage nun, hindi madaling mauubos yung products. Mabilis kayang tumubo pag pixie cut. Normally sa mga kulot, mabibilis lang tumubo yung hair natin. Alam nyo ba na naiyak pa talaga ako kasi sabi ko, this is it na. Alam mo yung tipong kinat pa nga lang yung rebanded hair ko. Naiyak talaga ako sa salon kasi sabi ko, ito na to, this is it na. Kasi nga, tagal kong nabitin, ang tagal kong nag-decide kung itutuloy ko ba, kakayanin ko ba, knowing na ang attitude ko, gusto ko pa naman paiba-iba, every 3 months, gusto ko minsan nagpapa-retouch ng hair color, tapos every 6 months, normally pag rebanda, di ba ganun? Pag every 6 months,
magpapariban ka na naman kasi tutubo na. Pagod na kasi ako nun. Napagod na ako sa ganong ginagawa ko na every 6 months or yearly, pag tumutubo na yung natural curl ko, kailangan ko na i-rebond. So, dumating na ako sa puntong, i-accept ko na yung curl ko. Bakit ko kasi, ba't hindi ko ma-accept? Siguro, dahil during yung dalaga ako, experience ako ng mga hindi magandang salita tungkol sa hair ko. Knowing that time, hindi pa ganun kaingay yung CGM, na may mga products pala talaga na pwedeng makatulong. At may mga routine for curly hair na magpapalabas ng natural na ganda ng mga kulot. That leads me dun sa decision na since experience ko naman na lahat ng hairstyle, ng haircut, ng hair color, almost sabi ko it's time na to give chance sa hair ko. And alam nyo, sobrang tama yung decision ko. This is my 7th month sa CGM. Good thing na ang ganda-ganda ng mga community for curls kasi yung pakiramdam na nalilift talaga nila yung ating confidence, tapos yung mga alinlangan mo, malilift talaga sa mga page. So when I started na nag-CGM ako, ito yung mga realization ko. So hindi naman pala mahal halos yung mga CGM products. May mga affordable. Then pagdating sa oras, siguro dahil natural na yung curly ko. Natural na yung pagkakulot ko. So dahil nga 2C3A ako, hindi na sa akin hirap na maibalik yung natural curl ko. Ang maganda lang nung nag-maintain ako at CGM approved lahat yung products na gamit ko is maganda yung result niya. Actually, for 2 months, nakita ko na yung result. Maganda na yung tubo. Tapos, may time na wala sa mood. So, sabi nga nila, yung ganda ng curls, minsan nasa mood daw talaga. So, may time na wala sa mood. Since nasa bahay lang ako, it's okay. Tapos, na-appreciate ko na hindi ka rin naman everyday pala gagamit ng products. So, tulad ko na stay-at-home mom. Normally, nagwa-wash day ako twice a week lang. Tapos, refresh. Advantage na naka-pixie cut talaga ako na maiksi yung hair. Tapos, sa time, I realized na hindi naman siya talaga gumugugol ng mahabang oras. Akala ko lang din talaga gugugol ng maraming oras. Hindi pala. So, sa case ko, hindi man ako gumugugol ng maraming oras. So, tamang ganyan, eto, kung ano yung nakikita niyo sa video, yun lang yung normal yung ginagawa ko. Then, after that, okay na. So, yun yung realization ko. For beginners, alam niyo, gusto ko i-share sa inyo na hindi rin ako, sa mga brushes, hindi rin ako into. Kasi nga, dahil natural yung aking curl, hindi na ako ganong nagsistyle. Not unless aalis ako. Pero since madalas ako sa bahay, hindi na ako ganong nag-i-style using ng mga brushes. Pero meron ako ng mga brushes na available like this one. Pati yung meron pa ako ng ibang brushes. So, normally, ito lang yung routine na ginagawa ko everyday. And since I remember, kaya ako ginawa tong vlog, kaya pala ginawa ko yung YouTube channel ko is because gusto kong bumalik sa CGM. And I think I owe my 7th month journey sa channel ko. Kaya pipost ko dito yung 7th month or na may 1st to 6th month journey sa CGM. Pag tinatanong ako noon, paano yun, magpapastraight ka pa ba? I realize, kaya nga ako bumili ng plancha kasi may plancha pa rin naman ako sa hair. Though, hindi naman talaga siya advisable na everyday sigurong magplancha. No? Hindi man ako everyday nagpa-plancha. So, pag may event, pwede ko pa rin naman i-straight yung hair ko. Pwede pa rin naman ako mag-hair color kahit na kulot na yung aking buhok. So, yun yung mga struggles and yung mga realization ko mula nung nag-CGM ako. At masasabi ko, pag sa mga magpaplanong mag-CGM, just give it a try. Sabi ko lang nung umpisa, subukan ko lang. Parang subukan ko lang, wala namang mawawala kung susubukan ko. Kung hindi mag-work sa akin, kung tinamad ako sa pagsi-CGM, then babalik ako sa rebond kasi ayokong i-komplika yung mga bagay-bagay, ayokong i-komplika yung decision ko. Basta mahalaga, sinubukan ko. Kasi nga, matagal ko na siyang gusto and come to think of it, 4 years pa bago ko siya nagawa or bago ko siya
bago talaga ako nag-CGM. Tapos 4 years ago or 5 years ago ko na siyang pinag-iisipan. So, wala namang mawawala. Kung na-bored ka at hindi mo na carry bells mag-CGM, yung process, yung mga products, then gawin mo kung ano yung gusto mo. Kung gusto mong bumalik ng rebonded, then go for it. Kung gusto mong gumamit ng mga non-CGM products, then go. Para kasi sa akin, hindi ko naman nilimit yung sarili ko or in-strict yung sarili ko sa kailangan ganitong gagawin. Basta alam ko lang yung basic. Pag alam mo na at least yung basic sa CGM, may progress. Naniniwala akong may progress. Kahit yung doon ka muna sa basic. And yung sa mga products, kahit doon ka talaga muna sa mga products na alam mong mas komportable ka na gamitin. Kami ko na rin products na na-try, yun yung totoo. For 7 months, may mga 2 to 3 conditioners na ako na tinry. Pero ang may mga product ka na magi-stick ka kasi doon ka komportable. So for 7 months, yung leave-in, yung gel, doon talaga ako nagstay. Pero doon sa shampoo, doon sa conditioner, to be honest, hindi ko naman nakikita yung hiyang tsaka hindi. So, nagtatry lang akong i-experiment kung ano lang yung magiging effect niya. Pero to be honest, parang same din naman. Siguro dahil natural yung curl ko, tapos sabihin na natin masunurin talaga yung buhok ko na to. So, wala naman ako na-experience ng mga dandruff so far. So, sa next video, isi-share ko sa inyo yung mga products na ginamit ko. Especially sa mga magsisimula pa lang. For sure, hindi kayo mahihirapan sa pagsisimula nyo sa CGM. So, yun lang. So, see you on my next video. Sa lahat ng curlies dyan, you can comment below kung ano yung mga nag-experience mo during your first year sa CGM. So, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for more updates. Bye!